Tahimik ang umaga sa malawak na lupain ng Hacienda San Isidro, isang hasyendang kilala sa buong lalawigan, lunti ang taniman ng tubo, mga punong mangga na tila saksi sa mga lihim ng nakaraan, at mga manggagawang araw-araw ay kumakayod sa ilalim ng araw. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakakilala sa babaeng tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito. Si Doña Veronica Alcantara, isang bilyonarya, kilala sa mundo ng negosyo bilang matapang, matalino at walang inuurungan. Sa mga magazine at balita, palagi siyang elegante, matikas at tila walang bahid ng kahinaan. Ngunit sa likod ng yaman at reputasyon, may pusong matagal nang inuusig ng mga bulong-bulungan tungkol sa kalupitan at katiwalian sa sarili niyang hasyenda, mga sigaw na hindi naririnig sa loob ng kanyang opisina sa syudad. Kasama niya sa lihim na misyon si Miguel Rivera, ang kanyang matagal nang pinagkakatiwalaang security at kanang kamay. Tahimik si Miguel, mapagmasid, at handang ialay ang sariling buhay para protektahan si Doña Veronica. Siya lamang ang nakakaalam ng buong plano, isang plano na maaaring magpabagsak sa mga taong akala ay hindi matitinag. At naroon din si Aling Rosa Manalo, isang matandang manggagawa sa hasyenda, payat ang katawan, kulubot ang mga kamay, ngunit matibay ang loob. Isa siya sa libo-libong trabahador na may mga kwentong takot isiwalat, mga kwentong puno ng sakit, kawalan ng hustisya, at tahimik na pagtitiis. Ngayong araw, si Doña Veronica ay hindi nakasuot ng mamahaling bestida. Sa halip, simple ang kanyang damit, kupas na blusa, maong na may bahid ng lupa, at sombrerong dayami. Sa unang pagkakataon, siya ay magiging isang kiordinaryong tao, sa sarili niyang lupain, handang harapin ang katotohanang matagal niyang iniiwasan. At bago pa tuluyang sumuong ang kwento sa lalim ng emosyon at revelasyon, kung nararamdaman ninyong may bigat ang bawat salitang bumabalot sa kwentong ito, hinihiling naming samahan ninyo kami hanggang dulo. I-like ninyo ang video, i-share sa mga taong naniniwala sa hustisya, at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kwentong may puso, aral, at katotohanan. Ang simpleng suporta ninyo ang nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Sa pagsikat ng araw, dahan-dahang humakbang si Doña Veronica sa lupang dati minamasdan lamang niya mula sa bintana ng kotse. Ramdam niya ang alikabok sa sapatos, ang init ng araw sa balat, at ang bigat ng mga matang palihim na sumusulyap sa kanya, mga matang sanay na sa takot. "Baguhan ka?" tanong ng isang lalaking may hawak na itak, puno ng pagtataka ang tinig. Sagot ni Doña Veronica, pilit pinapababa ang boses. "Naghahanap lang ng trabaho." Hindi niya alam kung bakit sa sandaling iyon, kumirot ang dibdib niya. Sa isang tanong lang, para bang unti-unting nabubuksan ang pinto ng mundong matagal niyang ikinulong sa kamalayan. Sa bawat hakbang niya papasok sa hasyenda, mas lalong lumilinaw na ang katotohanan ay hindi basta-basta, ito'y parang unos na handang yumanig sa lahat ng kanyang pinanghawakan. At habang nagsisimula pa lamang ang kanyang pagbabalakayo, may mga matang nagmamasid mula sa malayo, mga matang ayaw mabunyag ang sariling kasalanan at handang gumawa ng anumang paraan para manatiling nakatago ang salot sa hasyenda. Dito pa lamang nagsisimula ang kwento at ang bawat susunod na sandali ay maglalapit kay Doña Veronica sa katotohanang maaaring sumira o magligtas sa lahat. Habang patuloy na umaandar ang araw, unti-unting nakikihalo si Doña Veronica sa mga manggagawa. Ipinakilala siya bilang Verna, isang babaeng galing probinsya na naghahanap ng marangal na hanapbuhay. Sa bawat kumpas ng itak, sa bawat hakbang sa putikan, nararamdaman niya ang bigat ng buhay na dati hindi niya kailanman dinanas. Ang dating mga numero sa papel, sweldo, produksyon, kita, ay ngayon may mukha, may pawis, at may sugat. Sa gilid ng taniman, naroon si Aling Rosa. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, pero ramdam ni Doña Veronica ang bigat sa bawat buntong hininga nito. Lumapit siya, nagkunwaring pagod din. "Matagal na po ba kayong nagtatrabaho dito?" maingat niyang tanong. Ngumiti si Aling Rosa, isang ngiting puno ng pagod at pagtitiis. "Mahigit 20 taon na, Hija. Dito na tumanda ang katawan ko." "Maayos naman po ba ang kalagayan ninyo rito?" tanong pa ni Doña Veronica, kahit ramdam na niya ang sagot. Sandaling tumahimik si Aling Rosa. Tumingin muna siya sa paligid, sinigurong walang nakikinig. Kung tutuusin hindi, bulong niya. May mga taong akala mo'y hari dito. Kung sino ang lumalaban, pinapalayas. Kung sino ang nagrereklamo, tinatakot. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso ni Doña Veronica.
Gusto niyang sabihin, ako ang may-ari, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa. Hindi pa ito ang tamang oras. Sa di kalayuan, may isang lalaking matikas ang tindig, malakas ang boses, at takot ang dulot sa paligid. Siya si Ramon Cortez, ang tagapamahala ng hasyenda, isang pangalang paulit-ulit niyang narinig sa mga reklamo, ngunit palaging may kasunod na katahimikan. Ngayong nakikita niya ito ng personal, ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Isang tingin lang ni Ramon, nagsisipagyuko ang mga manggagawa. Bilisan niyo, sigaw ni Ramon. Hindi kayo binabayaran para magpahinga. Napatigil si Aling Rosa, bahagyang napahawak sa likod. Hindi napigilan ni Doña Veronica ang sarili. Pasensya na po, sabi niya, pagod na po kasi siya. Mabilis ang naging tingin ni Ramon sa kanya, matalim, mapanuri. Sino ka para sumagot, tanong nito. Baguhan lang po, sagot niya, pilit kalmado. Ngumisi si Ramon. Baguhan pa lang, palaban na. Tandaan mo, wala kang karapatan dito. Sa sandaling iyon, gusto nang sumabog ni Doña Veronica. Ngunit sa halip, yumuko siya. Alam niyang bawat pagtitimpi ay hakbang palapit sa katotohanan. Pagsapit ng gabi, lihim siyang nakipagkita kay Miguel sa isang lumang kubo sa gilid ng hasyenda. Mas malala kaysa sa inaakala natin, mahina niyang sabi. Hindi lang abuso. May sistemang bumubusabo sa kanila. Tumango si Miguel. May nakuha na rin akong impormasyon. May mga nawawalang sahod, peking papeles, at mga trabahador na biglang umaalis dahil sa takot. Napapikit si Doña Veronica. Ang hasyendang ipinagmalaki niya ay naging pugad ng kasamaan at siya, kahit hindi direktang gumawa, ay naging bulag. Kinabukasan, isang insidente ang tuluyang nagbukas ng sugat. Isang batang lalaki, anak ng manggagawa, ang nadulas at nasugatan. Sa halip na tulungan, sinigawan pa ito ni Ramon. Kasalanan niyo yan. Bakit nandito ang bata? Sigaw niya. Napaupo ang ina ng bata, umiiyak. Wala po kaming mapag-iwanan. Hindi na napigilan ni Doña Veronica ang sarili. Lumapit siya, hinawakan ang bata. Kailangan niya ng doktor, mariin niyang sabi. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pagkainis sa mukha ni Ramon. Hindi ka talaga marunong sumunod, sabi niya. Kung ayaw mo dito, umalis ka. Doon, unti-unting nagtipon ang mga manggagawa. Mga matang puno ng takot, pero may mumunting pag-asa. Parang hinihintay nila kung hanggang saan aabot ang tapang ng babaeng ito. At doon, sa gitna ng hasyenda, ramdam ni Doña Veronica ang bigat ng desisyon. Malapit na ang sandali ng pagbubunyag. Malapit na ang pagyanig. Ngunit hindi niya alam, may nakaabang na mas malaking panganib. May mga lihim si Ramon na handang ipaglaban hanggang dulo. At ang susunod na hakbang ni Doña Veronica ay maaaring magdulot ng hustisya o kapahamakan. Sa gabing iyon, habang umiihip ang malamig na hangin sa pagitan ng mga punong mangga, may mga matang nagmamasid sa dilim, at ang katotohanang matagal nang nakatago ay unti-unti nang umaahon, handang yumanig sa buong hasyenda San Isidro. Kinabukasan, mas mabigat ang hangin sa hasyenda. Parang may kung anong nakabitin sa ere, isang tensyong hindi nakikita ngunit ramdam ng lahat. Sa bawat hakbang ni Doña Veronica bilang si Verna, mas marami ang sumusulyap, mas maraming bulong ang sumusunod sa kanya. May ilan nang nakapansin na hindi siya karaniwang manggagawa, hindi sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng loob. Habang nagbubuhat sila ng sako ng tubo, biglang napaupo ang isang binatang manggagawa, si June, namumutla at hinihingal. Nanginginig ang mga kamay nito. Tubig kahit konti lang imahinang sambit niya. Luminga si Doña Veronica, naghahanap ng tutulong. Ngunit bago pa siya makagalaw, dumating si Ramon Cortez, galit ang mukha. Arte, sigaw ni Ramon. Nag-iinarte ka lang para makaiwas sa trabaho. Hindi po siya nag-iinarte, mariing sagot ni Doña Veronica, halos hindi na napipigilan ang emosyon. Kitang-kita pong nahihilo siya. Isang hakbang ang inilapit ni Ramon sa kanya. Mukhang hindi ka pa natututo, bulong nito, mababa ngunit puno ng banta. Kung gusto mong manatili dito, matutong tumahimik. Tahimik ang paligid. Lahat ay nakatingin sa kanila. Ramdam ni Doña Veronica ang takot ng mga manggagawa, takot na kahit makiramay, ay baka sila ang sumunod na balikan. Lumuhod siya sa tabi ni June, binigyan ng tubig mula sa sariling bote. Huminga ka lang, mahinahon niyang sabi.
Isang maling hakbang iyon, alam niya. At ramdam niya ring may mga matang nagmamasid mula sa malayo. Pagsapit ng tanghali, ipinatawag si Doña Veronica sa opisina ni Ramon. Isang maliit ngunit marangyang silid, malayo sa barong-barong ng mga manggagawa. Dito lalong bumigat ang pakiramdam niya. Hindi ka bagay dito, diretsong sabi ni Ramon. Masyado kang maraming tanong. Masyadong maraming pakialam. Masama po bang magmalasakit? Tanong ni Doña Veronica, diretso ang tingin. Napatawa si Ramon, isang halakhak na walang saya. Ang malasakit, para sa may kapangyarihan lang. Ang tulad nila, sabay turo sa labas, nandito para sumunod. Sa sandaling iyon, parang may bumitak sa loob ni Doña Veronica. Hindi na lang ito tungkol sa hasyenda. Tungkol ito sa dignidad ng tao. Kinagabihan, muling nagkita sina Doña Veronica at Miguel. May balak si Ramon, babala ni Miguel. Narinig kong may ipaparatang siya sa'yo. Baka ipahamak ka. Mas lalo lang akong titibay, sagot niya. Kung umatras ako ngayon, wala nang lalaban para sa kanila. Ngunit hindi niya alam, may mas masahol pang plano si Ramon. Kinabukasan, isang manggagawa ang pinaratangang nagnakaw ng ani. Walang ebidensya, puro sigaw at pananakot. Isa-isang babagsak ang lalaban, bulong ni Ramon sa mga tauhan niya. Nang marinig ito ni Doña Veronica, parang may apoy na sumiklab sa dibdib niya. Lumapit siya sa mga manggagawa, hindi na bilang si Verna lamang, kundi bilang isang babaeng handang magsakripisyo. Hindi kayo nag-iisa, mahina niyang sabi. May darating na hustisya. Paano ka namin paniniwalaan? Tanong ni Aling Rosa, nanginginig ang tinig. Marami nang nangako. Tumingin si Doña Veronica sa kanya, halos may luha sa mata. Sa pagkakataong ito totoo. Sa gabing iyon, isang desisyon ang tuluyang nabuo. Malapit na niyang ilantad ang sarili. Ngunit bago iyon, kailangan niyang tipunin ang ebidensya at ang loob ng mga taong matagal nang ninakawan ng boses. Sa dilim ng hasyenda, habang tahimik ang mga puno at humuhuni ang mga kuliglig, isang unos ang papalapit. At kapag ito'y dumating, walang makakatakas, hindi ang salot, hindi ang tahimik na mga saksi, at lalong hindi ang bilyonaryang nag-anyong ordinaryong tao para sa katotohanang handang yumanig sa lahat. At dito, lalong umiigting ang kwento, sapagkat ang susunod na mangyayari ay maglalagay sa buhay ni Doña Veronica sa bingit ng panganib at sa hasyenda, wala nang ligtas. Hindi agad dumating ang unos, dumating muna ang katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa sigaw ni Ramon, dahil alam ni Doña Veronica na kapag tahimik ang isang abusador, may binabalak ito. Kinabukasan, wala si Ramon sa taniman. Walang sigaw. Walang mura. Ngunit kapalit nito, may mga lalaking hindi pamilyar ang mukha na naglibot sa hasyenda. Mga armadong tauhan na nakasuot ng simpleng damit, ngunit halatang sanay sa pananakot. Ramdam ng mga manggagawa ang pagbabago, mas mabilis silang kumilos, mas mababa ang mga ulo, mas pigil ang paghinga. May masama akong pakiramdam, bulong ni Aling Rosa kay Doña Veronica, habang nagtatali sila ng mga bungkos ng tubo. Kapag ganyan may ipapakita silang bangis. Hindi sumagot si Doña Veronica. Sa halip, tahimik niyang hinaplos ang maliit na recorder na nakatago sa bulsa, ibinigay iyon ni Miguel. Sa bawat utos, sa bawat banta, tahimik nitong kinukuha ang katotohanan. Pagsapit ng tanghali, isang utos ang kumalat, lahat ng manggagawa ay dapat magtipon sa lumang bodega pagsapit ng gabi. Walang paliwanag. Walang tanong. Para saan kaya? Bulong ni June, na ngayoy bahagyang nakabawi, ngunit may takot pa rin sa mata. Para ipaalala kung sino ang may kapangyarihan, sagot ni Doña Veronica, mahina ngunit mariin. Sa bodega, mabigat ang hangin. Amoy langis, pawis at takot. Isa-isang pumasok ang mga manggagawa, nagsisiksikan, walang nagsasalita. Sa harap, naroon si Ramon Cortez, nakangiti, ngunit malamig ang mga mata. Marami akong naririnig na bulong-bulungan, panimula niya. May isang gumugulo sa kaayusan ng hasyenda. Napatingin ang ilan kay Doña Veronica. Ramdam niya ang bigat ng mga mata, hindi galit kundi pangamba. Parang nagsasabing, handa ka na ba? Hindi ko papayagan ang sinuman na sirain ang lugar na ito, patuloy ni Ramon. Kaya ngayon, magsisilbing halimbawa ang lalaban. May itinulak palabas, isang batang manggagawa. Nanginginig. Walang kasalanan.
Hindi, sigaw ni Doña Veronica bago pa niya mapigilan ang sarili. Lahat ay napalingon sa kanya. Ah, sabi ni Ramon, nakangisi. Ikaw na naman. Lumapit siya, mabagal, parang maninila. Gusto mo bang ikaw ang pumalit? Tahimik ang paligid. Sa sandaling iyon, alam ni Doña Veronica na wala ng atrasan. Ngunit hindi pa rin siya nagpakilala. Hindi pa. Kailangan pa ng isang huling patunay, isang sandaling makikita ng lahat kung gaano kalalim ang kabulukan. Kung may kasalanan siya, sabi ni Doña Veronica, malinaw ang boses, ipakita mo ang ebidensya. Napatawa si Ramon. Ako ang ebidensya. Isang katawa-tawang linya, ngunit walang tumawa. Sa labas ng bodega, sa lilim ng mga puno, naroon si Miguel. Nakahanda ang kamera, ang mga dokumento, ang mga koneksyon. Hinihintay lang ang tamang sandali, ang sandaling hindi na maitatanggi ang katotohanan. Sa loob, lalong lumakas ang tensyon. May umiiyak. May napapadasal. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Veronica, isang bilyonaryang nag-anyong ordinaryong tao, handang isugal ang sarili para sa hustisya. Hindi pa siya nagsasalita ng buong katotohanan. Ngunit ramdam ng lahat, may paparating na pagbubunyag. Isang pagbubunyag na hindi lamang magpapatigil kay Ramon Cortez, kundi magpapayanig sa buong Hacienda San Isidro at sa pangalan ng tunay na may-ari nito. At sa sandaling iyon, bago pa bumuka ang kanyang mga labi, alam ni Doña Veronica, anumang mangyari pagkatapos nito, wala nang babalik sa dati. Huminga ng malalim si Doña Veronica. Sa loob ng bodega, ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, malakas, malinaw, parang tambol na nagbabadya ng pagbabago. Sa paligid niya, ang mga manggagawa ay parang mga aninong matagal nang natutong manahimik para mabuhay. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang liwanag sa kanilang mga mata, takot pa rin, pero may halong pag-asa. Bitawan mo siya, mariing utos ni Doña Veronica, nakatingin kay Ramon. Saglit na natigilan si Ramon, tila hindi inaasahan ang lakas ng tinig ng babaeng matagal niyang minamaliit. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang ngisi. Napakatapang mo para sa isang walang-wala, sabi niya. Alam mo ba kung ilang katulad mo ang pinatahimik ko rito? Alam ko, sagot ni Doña Veronica. At iyon ang dahilan kung bakit hindi na kita hahayaang magpatuloy. Isang kumpas lang ng kamay ni Ramon at may dalawang tauhan na lumapit, handang hawakan si Doña Veronica. Napahigpit ang hawak ng mga manggagawa sa isa't isa. May ilang napapikit. May ilang napaluha. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Sandali lang. Isang pamilyar na boses ang umalinggaw. Lahat ay napalingon. Si Miguel iyon, matikas ang tindig, may hawak na telepono, at sa likod niya, may dalawa pang lalaking nakauniporme ng pulis. Namutla si Ramon. Ano to, singhal niya. Wala kang karapatan dito. Ngumiti si Miguel, ngunit seryoso ang mga mata. May karapatan kami kapag may krimeng nangyayari. Bago pa makapagsalita si Ramon, dahan-dahang humakbang pasulong si Doña Veronica. Inalis niya ang sombrero, hinayaang makita ng lahat ang kanyang mukha, ang mukhang madalas nilang nakikita sa mga poster at balita, ngunit kailanman ay hindi inasahang makita sa gitna nila. Ako ang may-ari ng Hacienda San Isidro, malinaw niyang sinabi. Ako si Doña Veronica Alcantara. Isang sabay-sabay na hinga ang umalinggaw sa bodega. May napaupo sa gulat. May napahawak sa dibdib. Si Aling Rosa ay napaluha, nanginginig ang mga kamay. Donya, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Pasensya na, sagot ni Doña Veronica, puno ng emosyon. Kinailangan kong makita ang katotohanan gamit ang sarili kong mga mata. Bumaling siya kay Ramon. At nakita ko ang lahat. Naggitngit si Ramon. Wala kang ebidensya, git niya. Lahat ng iyan, gawa-gawa. Tahimik na itinaas ni Miguel ang telepono. May mga recording. May mga dokumento. May mga testigo. Isa-isang tumayo ang mga manggagawa. Hindi sabay-sabay, hindi malakas, ngunit sapat para maramdaman ang bigat ng sandali. Si John, si Aling Rosa. Ang ina ng batang nasugatan. Mga mukhang matagal nang natutong magtiis, ngayon ay handang magsalita. Hindi kami nagsisinungaling, nanginginig na sabi ni Aling Rosa. Matagal na po. Para bang gumuho ang mundo ni Ramon sa harap ng lahat. Umurong siya,
pilit pa ring nagmamatigas, ngunit alam na niyang tapos na ang kanyang paghahari. Simula ngayon, mariing sabi ni Doña Veronica, magbabago ang lahat. Hindi dahil bilyonarya ako, kundi dahil tao kayo. Lumapit siya sa mga manggagawa, isa-isang tiningnan ang kanilang mga mukha. Hindi ko mababawi ang mga taong nasaktan, ang mga panahong nawala. Pero sisiguraduhin kong may hustisya at may kinabukasan. Tahimik ang paligid, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Sa labas, unti-unting sumilip ang buwan, tila saksi sa pagbagsak ng isang salot at pagsilang ng bagong pag-asa. Ngunit para kay Doña Veronica, alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang laban. Ang pagbubunyag ay simula pa lamang. Marami pang sugat ang kailangang paghilumin, maraming tiwalang kailangang ibalik, at maraming pananagutan ang kailangang harapin. At sa gitna ng Hacienda San Isidro, sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may umusbong na katahimikang hindi gawa ng takot, kundi ng pag-asa. Hindi agad naghiwa-hiwalay ang mga tao matapos ang pagbubunyag. Parang may biglang bumukas na sugat na matagal nang tinakpan, at ngayon, sabay-sabay itong dumugo. May umiiyak. May yakapan. May mga manggagawang napaupo sa sahig ng bodega, tila ngayon lang nailabas ang bigat na ilang dekada nilang binuhat. Tahimik na lumapit si Doña Veronica kay Aling Rosa. Hawak niya ang nanginginig na kamay ng matanda. Patawad, paulit-ulit niyang sambit, halos pabulong. Kung mas maaga kong nakita, kung mas maaga akong nakinig. Umiling si Aling Rosa, may luha sa mga mata. Ang mahalaga, Donya, nandito na kayo ngayon. Sa labas ng bodega, isinakay ng mga pulis si Ramon Cortez. Hanggang sa huling sandali, galit ang mga mata nito, ngunit wala na ang dati niyang lakas. Habang inilalayo siya, maraming manggagawa ang napapikit, hindi sa awa, kundi sa wakas natapos na ang takot. Ngunit para kay Doña Veronica, alam niyang hindi sapat ang pagkakahuli kay Ramon. Isa lamang siya sa mukha ng mas malaking bulok na sistemang matagal ng hinayaan. Kinabukasan, ipinatawag niya ang lahat ng supervisor, accountant, at tagapamahala ng hacienda. Walang paligoy-ligoy. Walang pasaring. Lahat ng nanahimik, lahat ng nakinabang, at lahat ng tumingin sa kabila, mariin niyang sinabi, mananagot. May ilan na agad nagbitiw. May umiyak. May nagtangkang makiusap. Ngunit hindi na siya umatras. Hindi na siya ang Doña Veronica na nasa likod lang ng mesa. Siya na ang Doña Veronica na nakita ang lupa, ang pawis, at ang dugo ng katotohanan. Sinimulan ang investigasyon. Isinaayos ang mga sahod na matagal ng kulang. Ipinagamot ang mga may sakit. Itinayo ang isang maliit na klinika sa loob ng hacienda. Ngunit kahit abala ang lahat sa pagbabago, may mga sugat na hindi agad naghihilom. Isang gabi, nadatna ni Doña Veronica si June na nakaupo sa may puno ng mangga, mag-isa. Hindi pa rin ako sanay, amin nito. Parang hinihintay ko pa rin na may sisigaw. Umupo siya sa tabi nito. Ako rin, sagot niya. May mga gabi pa ring nagigising ako, iniisip kung ilan ang nasaktan dahil sa pagkukulang ko. Pero bumalik po kayo, sabi ni June at lumaban. Napayuko si Doña Veronica. Hindi sapat ang bumalik, mahina niyang sagot. Kailangan kong manatili. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas siyang makita sa hacienda, hindi bilang bisita, kundi bilang kasama. Kumakain siya ng pareho nilang pagkain. Nakikinig sa mga kwento. Natutong tumahimik kapag kailangan at magsalita kapag oras na. Ngunit habang unti-unting bumabangon ang Hacienda San Isidro, may mga bulong mula sa labas. May mga dating kasosyo na hindi natuwa. May mga negosyanteng natatakot na baka sila ang isunod. May mga liham na dumarating, hindi lahat ay pasasalamat. Isang gabi, tahimik na kinausap siya ni Miguel. May mga taong ayaw sa ginagawa mo, babala niya. Hindi lang dito sa hacienda. Ngumiti si Doña Veronica, pagod ngunit buo ang loob. Kung matatakot ako ngayon, wala nang saysay ang lahat. Sa ilalim ng bituin, nakatayo siya sa gitna ng lupang minsan niyang inari lang sa papel. Ngayon, inari niya na rin sa pananagutan. At kahit alam niyang mas marami pang unos ang darating, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na siya babalik sa dati. At ang Hacienda San Isidro, na minsang naging pugad ng takot, ay unti-unting nagiging lugar ng paghilom. Ngunit ang kwento ng pagbabago ay hindi kailanman madali at hindi pa tapos ang laban na sinimulan ni Doña Veronica Alcantara.
Sa mga sumunod na araw, tila may bagong ritmo ang Hacienda San Isidro. Hindi ito biglang naging perpekto, may pag-aalinlangan pa rin, may mga matang sanay sa paghihintay ng kaparusahan kaysa pag-asa. Ngunit sa bawat umaga na lumilipas, unti-unting nababawasan ang bigat sa dibdib ng mga manggagawa. Isang umaga, habang nag-ikot si Doña Veronica sa taniman, napansin niyang may mga batang naglalaro sa gilid, mga batang dati takot lumapit, ngayon ay malayang tumatawa. Tumigil siya sandali, pinanood sila. Sa simpleng eksenang iyon, parang may humaplos sa puso niya, isang paalala kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Donya, tawag ni Aling Rosa, palapit. May mga gusto pong makausap kayo. Sa lilim ng isang malaking akasya, naghintay ang ilang manggagawa. Hindi sila sabay-sabay nagsalita. Isa-isa silang lumapit, parang may mahabang pila ng mga kwentong matagal na ring naghahanap ng pakikinggan. May isang babae na nawalan ng asawa sa aksidente, ngunit walang natanggap na tulong. May isang lalaking tinanggal sa trabaho dahil tumangging sumunod sa maling utos. May mga luha, may panginginig, may galit na pilit kinokontrol. Tahimik lang nakinig si Doña Veronica. Hindi siya sumingit. Hindi siya nagmadaling mangako. Sa bawat kwento, ramdam niyang may pananagutang lalong bumibigat, ngunit ito ang bigat na handa niyang pasanin. Hindi ko kayang ayusin ang lahat agad, wika niya nang matapos ang huling magsalita. Pero sisimulan natin. Sama-sama. Hindi palakpakan ang sagot. Walang sigawan. Ngunit may mga tumango. At sa mundong sanay sa panloloko, ang pagtango ay malaking hakbang. Sa kabilang dako ng hasyenda, hindi lahat ay masaya. May ilang dating tauhan ni Ramon na hindi agad umalis. Tahimik silang nag-obserba, nagbubulong sa isa't isa. Nararamdaman ni Miguel ang tensyon. Isang gabi, habang nag-ikot siya, may narinig siyang mga hakbang sa likod ng bodega, mga paang nagmamadali, mga boses na pilit hina. May mga hindi pa tapos, sabi niya kay Doña Veronica kinabukasan. At hindi lahat ng kasalanan ay lumabas. Napabuntong hininga si Doña Veronica. Alam ko, sagot niya. Ang katotohanan, parang lupa, kapag sinimulan mong hukayin, may lalabas at lalabas. Kinahapunan, isang sobre ang iniabot sa kanya, walang pangalan, walang sulat, kundi isang lumang larawan. Isang larawan ng Hacienda San Isidro noong kabataan niya. Sa likod, may nakasulat na petsa at isang pangalang matagal na niyang hindi naririnig, pangalan ng isang taong minsang pinagkatiwalaan ng pamilya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi ito basta paalala ng nakaraan. Isa itong babala. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa bawat pagdilat ng mata, bumabalik ang tanong, hanggang saan ang ugat ng kabulukan? Hanggang saan ang kailangan niyang harapin? Sa labas, tahimik ang hasyenda. Ngunit sa katahimikang iyon, may gumagalaw na anino, mga lihim na ayaw pang mamatay, mga taong ayaw pang bumitaw sa kapangyarihan. At habang nakatayo si Doña Veronica sa bintana, nakatanaw sa lupang minsan niyang inakalang kilala niya, malinaw sa kanya ang isang katotohanan. Ang tunay na laban ay hindi lang ang ibinunyag sa liwanag, kundi ang mga kasalanang patuloy na nagtatago sa dilim. At sa sandaling ito, handa na siyang harapin ang susunod na pagyanig, kahit pa mas masakit, mas mapanganib, at mas personal kaysa sa nauna. Kinabukasan, maagang nagising si Doña Veronica. Hindi dahil sa ingay ng hasyenda, kundi dahil sa bigat na bumabalot sa dibdib niya. Ang larawan sa sobre ay nasa mesa pa rin, parang matang patuloy na nakatitig sa kanya. Kilala niya ang pangalang nakasulat sa likod, isang taong minsang tinawag na kaibigan ng kanyang ama, isang taong may kapangyarihang halos kapantay ng pamilya nila noon. Kung totoo ang hinala niya, mas malalim ang ugat ng kasamaan kaysa kay Ramon Cortez. Habang nagkakape siya sa maliit na kusina ng bahay kubo, hindi na sa mansyon, dumating si Miguel. May nakausap akong matandang trabahador, sabi niya. May mga transaksyong matagal nang tinatago. Mga papeles na hindi dumaan sa opisina. Napapikit si Doña Veronica. Ibig sabihin, may iba pang Ramon. O mas masahol, sagot ni Miguel. Sa taniman, kumalat ang balitang may mga pagbabago pang darating. May ilan ang natuwa, may ilan ang kinabahan. Si Aling Rosa, kahit may edad na, ay patuloy na tumutulong ngayon bilang tagapayo ng mga mas bata. Huwag kayong matakot magsalita, palagi niyang paalala. Hindi na tulad ng dati. Ngunit ang takot, hindi basta nawawala.
Isang hapon, may natagpo ang sirang kandado sa bodega ng mga dokumento. Walang nawala o iyon ang akala nila. Nang suriin ni Doña Veronica ang mga kahon, may puwang na tila sinadyang iwan. Isang bakanting espasyo na nagsasabing may kinuha o may itinago sa ibang lugar. Gusto nilang magmukhang wala, sabi ni Miguel. Pero may hinahanap sila. Sa gabing iyon, ipinatawag ni Doña Veronica ang mga pinuno ng bawat grupo ng manggagawa. Hindi sa opisina, kundi sa gitna ng taniman, sa ilalim ng buwan. May mga taong ayaw sa pagbabagong sinimulan natin, wika niya. Hindi ko kayo pipilitin. Pero kung may alam kayo, kahit maliit, kailangan kong marinig. Matagal ang katahimikan. Hanggang sa may isang binata ang humakbang pasulong. Nanginginig ang tuhod pero matatag ang boses. May nakita po akong lumang lagusan, sabi niya. Sa likod ng bodega. Doon po madalas pumasok ang mga hindi namin kilala. Nagpalitan ng tingin sina Doña Veronica at Miguel. Ang hasyenda ay may mga lihim na daan mula pa noong panahon ng mga ninuno. Kung doon itinatago ang ebidensya, hindi lang ito tungkol sa kasalukuyan. Tungkol ito sa kasaysayan. Kinabukasan, sinimulan nilang hanapin ang lagusan. Sa likod ng mga kahong-kahoy at kalawangin na bakal, natuklasan nila ang pintuang tinabunan ng lupa. Nang mabuksan, sumalubong ang amoy ng lumang papel at langis. May mga kahon, punang kontrata, talaan ng sahod, at mga kasulatang may pirma ng mga taong matagal nang wala sa hasyenda, ngunit buhay pa sa impluensya. Hindi lang ito pandaraya, bulong ni Doña Veronica. Ito'y pamana ng katiwalian. Sa ibabaw ng mga papel, may isa pang sobre, mas bago. Walang pangalan. Isang mensahe lang, tumigil ka na. Hindi siya natakot. Ngunit ramdam niya ang babala, ang uri ng babalang sinusundan ng kilos. Sa sumunod na mga araw, mas naging maingat si Miguel. Mas naging tahimik ang mga anino sa paligid, isang katahimikang nagpapahiwatig ng paghahanda. Si Doña Veronica, sa kabila ng lahat, ay patuloy na humaharap sa mga manggagawa, patuloy na nakikinig, patuloy na nagpapakita. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang mga bata sa bagong silid-aralan na itinayo nila, may dumating na bisita, isang lalaking may pormal na damit, may dalang ngiti na masyadong maayos. Ako'y kumakatawan sa mga dating kasosyo ng pamilya, sabi nito. May mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Tumingin si Doña Veronica sa kanya, kalmado ang mukha, ngunit alerto ang mata. Makikinig ako, sagot niya. Pero hindi ako tatahimik. Sa likod ng ngiti ng lalaki may aninong gumalaw. At sa sandaling iyon, alam ni Doña Veronica, ang susunod na yugto ng laban ay hindi na lamang sa loob ng hasyenda, kundi sa mas malawak na mundong matagal nang pinoprotektahan ang sariling kasalanan. Hindi agad nagsalita si Doña Veronica. Pinagmasdan muna niya ang lalaking nasa harap niya, malinis ang sapatos, plansado ang damit, at ang ngiti isa na isa pakikipagkasundo o pananakot. May mga ganitong ngiti siyang nakita na sa mundo ng negosyo. Ngiting nagsasabing alam namin ang laro. Sa opisina na lang tayo mag-usap, mahinahon niyang sabi. Ngumiti ang lalaki. Mas mabuti nga po. May mga bagay kasing mas komportableng pag-usapan ng pribado. Ngunit sa halip na sa mansyon, dinala ni Doña Veronica ang lalaki sa lumang silid na ginawang pansamantalang tanggapan, isang silid na may bukas na bintana, kita ang taniman at rinig ang mga tinig ng mga manggagawa. Sinadya niya iyon. Ayaw na niyang makipag-usap sa likod ng mga makakapal na pader. Diretso na tayo, sabi niya matapos maupo. Ano ang gusto ninyo? Inayos ng lalaki ang manggas ng barong. Ang mga pagbabagong ginagawa ninyo nakakaalarma, sabi nito. Maraming interes ang naapektuhan. Mga kasunduang matagal nang umiiral. Mga kasunduang itinayo sa panlalamang, sagot ni Doña Veronica. Kung iyon ang naapektuhan, hindi ako hihingi ng paumanhin. Bahagyang tumigas ang mukha ng lalaki. May kapalit ang katigasan ng ulo. Sa sandaling iyon, pumasok si Miguel, tahimik ngunit alerto. Hindi na nagsalita ang lalaki. Napansin niya ang presensya, isang paalala na hindi na basta-basta ang kausap niya. Kung may banta, mariing sabi ni Doña Veronica, mas mabuting ilantad ninyo. Hindi ako umatras dahil sa bulong. Tumayo ang lalaki, muling bumiti, ngunit ngayon ay malamig na. Hindi banta ang dala ko. Babala lang. Pagkalabas nito, nanatiling tahimik ang silid.
May paparating, sabi ni Miguel. Tumango si Doña Veronica. Alam ko. Kinagabihan, isang sunog ang muntik ng sumiklab sa lumang bodega. Mabilis na naapula, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi aksidente. May gustong takutin. May gustong patigilin ang paghukay. Tinipon ni Doña Veronica ang mga manggagawa kinabukasan. Hindi para mag-utos, kundi para magpaliwanag. May mga taong ayaw sa ginagawa natin, sabi niya. Ayokong magsinungaling, may panganib. Pero hindi ko kayo iiwan. May mga nag-alinlangan. May mga nagpasya ring manatili. Si Aling Rosa ang unang nagsalita. Kung ngayon pa kami urong, sabi niya, parang binaliwala na rin namin ang lahat ng pinagdaanan. Isa-isang tumango ang iba. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa desisyon. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang formal na investigasyon. Dumating ang mga auditor, mga abogado, at mga tagamasid mula sa labas. May mga pangalan ang lumabas, mga taong makapangyarihan, mga pamilyang kilala. May mga dokumentong pilit binabawi. May mga tawag sa gabi na walang nagsasalita. Isang gabi, habang naglalakad si Doña Veronica sa taniman, may narinig siyang yabag sa likod. Huminto siya. Huminto rin ang yabag. Nang lumingon siya, wala na. Ngunit sa lupa, may iniwang bagay, isang pirasong papel na may iisang linya. Hindi lahat ng digmaan ay napapanalunan sa liwanag. Napangiti siya, hindi sa saya, kundi sa malinaw na pag-unawa. Kung ganoon, bulong niya sa sarili, dito natin dadalhin ang liwanag. Kinabukasan, humarap siya sa mga manggagawa, sa media at sa mga otoridad. Hindi na bilang babaeng nagkukubli, kundi bilang may-ari na handang manindigan sa harap ng publiko. Ibinukas niya ang mga libro. Ipinakita ang mga ebidensya. Tinawag ang mga pangalan. May mga kumontra. May mga nanakot. Ngunit may mas marami ang sumuporta, mga dating tahimik, ngayon ay handang magsalita. Sa gitna ng lahat, alam ni Doña Veronica na ang bawat hakbang ay may kapalit. Ngunit sa bawat umagang sumisikat ang araw sa Hacienda San Isidro, mas malinaw ang isang katotohanan, ang takot ay unti-unting napapalitan ng tapang. At habang humahaba ang anino ng mga punong mangga sa dapit-hapon, may isang bagay na hindi na maibabalik sa dati, ang katahimikang gawa ng pang-aapi. Kapalit nito, isang tinig ang patuloy na lumalakas, isang tinig na minsang pinili niyang pakinggan, at ngayon ay handa na siyang ipaglaban, kahit saan pa siya dalhin ng laban. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nabuo ang bagong Hacienda San Isidro, hindi lamang sa estruktura kundi sa puso at diwa ng mga tao. Hindi na ito pugad ng takot. Ang mga manggagawa na dati natatakot manood ay ngayon malayang nakikipagtulungan. May bagong sistema sa sahod, may regular na inspeksyon, at may bukas na linya para sa reklamo. Si Doña Veronica, sa ilalim ng araw at alikabok ng lupa, ay patuloy na nakikihalo sa kanila, hindi bilang bilyonarya lamang, kundi bilang kasama, tagapayo, at minsang katuwang sa hirap. Isang hapon, habang nag-ikot sa taniman, napansin niyang may batang naglalaro sa gilid ng kanal. Nakangiti, malaya at walang takot. Pinanood niya ito sandali at may dumampi sa puso niya. Ang maliit na tawa ay parang tanda na may pag-asa sa mundong dati puno ng pang-aapi. Lumapit si Aling Rosa, ang matandang manggagawa at mumiti. Alam mo, Hija, parang hindi ko na inaasahan na may ganitong gabi. Ang taniman ay buhay na muli at ang mga tao natutong magsalita. Tumango si Doña Veronica. Hindi pa tapos, sabi niya. Marami pang sugat na kailangang paghilumin. Marami pang pananagutan na haharapin. Ngunit ang mahalaga, nagsimula na tayo. Sa harap ng mga manggagawa, humakbang siya ng mas matatag. Hindi na natin hahayaang manakot, man lamang, o maghari ang takot. Ang Hacienda San Isidro ay magiging halimbawa, hindi lamang ng kayamanan, kundi ng hustisya at dangal. Ngunit kahit sa gitna ng katahimikan, alam niyang may mga anino pa rin sa labas. May mga dating kasosyo, may mga taong natakot sa pagbabagong sinimulan niya. May mga lihim na gustong bumangon sa dilim. Ngunit para kay Doña Veronica, mas matapang na siya kaysa sa takot. At sa bawat hakbang na ginagawa niya sa lupang minsan ni pinagpawisan ng pang-aapi, ramdam niya, hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, isang bagong proyekto ang inilunsad, maliit na paaralan para sa mga anak ng mga manggagawa at klinika para sa lahat. Hindi lamang ito proyekto ng bilyonarya,
kundi proyekto ng isang babaeng natutong makita ang halaga ng bawat tao. Sa bawat ngiti ng bata, sa bawat kamay na bumabati sa kanya, ramdam niya ang bunga ng tapang at malasakit. At sa huling eksena, habang nakatayo siya sa gitna ng taniman, ang araw ay unti-unting lulubog sa likod ng mga punong mangga. Ang hangin ay may dalang bango ng lupa at sariwang dahon. Si Miguel ay nakatayo sa tabi niya, tahimik ngunit handang sumuporta. Si Aling Rosa, nakangiti, at ang mga manggagawa ay abala sa kanilang gawain, ngunit may mga tingin na puno ng pag-asa. Si Doña Veronica Alcantara, bilyonarya at minsang ordinaryong tao sa hacienda, ay tumingala sa langit at ngumiti. Alam niyang marami pang laban ang darating. Marami pang unos ang hihintayin. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam niya ang katahimikan na hindi gawa ng takot, kundi gawa ng hustisya, malasakit at tapang. At sa Hacienda San Isidro, nagsimula ang isang bagong yugto, isang kwento ng pagbabagong hindi lamang sa lupa, kundi sa puso ng bawat tao. Isang kwento na nagpapaalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, may liwanag na handang sumikat, basta may taong handang manindigan para sa katotohanan. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doña Veronica at ng mga manggagawa, ang Hacienda San Isidro ay buhay na muli. Suportahan po ninyo ang aking channel. Pindutin ang like, mag-iwan ng comment, magbigay ng suggestions o request ng mga topics, at huwag kalimutang subscribe. Maaari nyo rin po i-share ang aking mga videos, pero pakicredit po ang aking channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.